Kasunod ng libing ni Pope Francis, pinaghahandaan na ang conclave o pagtitipon ng mga kardinal para piliin sa kanilang hanay ang susunod na Santo Papa. May panawagan naman ang CBCP sa gitna ng pagpapalutan ng mga posibleng frontrunner. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos ang Novemdiales o 9-day novena masses para kay Pope Francis, muling matutuon ang atensyon ng mundo sa Vatican para sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Maaaring sa May 5 to May 10, maganap ang magsimula ang ating conclave na mag-gather ang mga cardinal electors. Mahigit 200 ang buhay na kardinal ng Simbahang Katolika, pero mga edad 80 pababa o 135 ang cardinal electors o mga kardinal na mamimili kung sino sa kanila ang magiging ika-267 Santo Papa na magiging pinuno ng mahigit 1.4 billion Catholics sa mundo. Kailangan makakuha ng 2/3 na majority vote sa conclave. Yung mga cardinal electors kasi natin, sila yung mga cardinal na not more than 80 years old. Sila yung may kakayanan ng bumoto at ma-elect bilang Santo Papa. So yung mga lagpas na edad ng 80 years old, so hindi sila kakaboto. Bago ang conclave, magpupulong muna sa General Congregation ng mga kardinal para makilalang isa't isa at talakayin ang iba't ibang isyu sa simbahan at daigdig. Kapag halimbawa napakinggan na nila yung mga interventions, pati na rin yung mga nakikita nilang problema, suliranin at kung anong direksyon ang tatahakin ng simbahan, more or less magkakaroon na sila ng ideya kung sino ba ang dapat nilang piliin. Sikreto ang buong proseso ng conclave. Nakakandado ang mga kardinal sa Sistine Chapel, kaya hindi sila maimpluwensyahan, di gaya ng eleksyon ng mga lider ng bansa. Walang kampanya, walang bayaran dito, wala ditong patronage politics, wala ditong guns, guns and gold, wala dito na palakasan. Sa 5 Pilipinong kardinal, lagpas 80 anyos na sina Cardinal Gaudencio Rosales at Cardinal Orlando Quevedo. Ang lalahok sa conclave, sina Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, Caloocan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David at Cardinal Luis Antonio Tagle. Sa mga lumabas na ulat ng international media, kabilang si Cardinal Tagle sa mga papabili o may potensyal na maging susunod na Santo Papa. Pero giit ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, walang nangunguna o frontrunner. Patuloy na panawagan ng CBCP sa ating mga kababayan, huwag ikampanya na magiging susunod na Santo Papa ang isang Pilipinong kardinal. Hayaan daw na ang proseso ang manaig kung saan ang mga cardinal electors ang siyang magpapasya sa tulong ng Espiritu Santo. Baka, alam mo yun, magkaroon na ng backlash, mag-boomerang sa atin yung mga ganon. Tuloy maunsyami. Ang kailangan naman natin dito talagang isaalang-alang ay yung desisyon ng cardinal electors. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.